ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa 3 linggo ng Kwaresma. Dakilain ng Diyos nating mapagpatawad. Kahit paulit-ulit tayong nadadapa at nagkakasala, hindi nanghihinawa ang Diyos na patawarin tayo kung lubos nating pagsisisihan ang ating kasalanan at ihingi ng tawad. Yan din ang panawagan niyang gawin natin sa mga taong nagkasala sa atin. Ako po muli, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan ang ating puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 18, talata 21 hanggang 35. Nagtanong si Pedro, Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus. Tungkol sa kaharian ng langit ang istoryang ito, isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang utusan. Dahil walang maibayad sa kanyang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili siya at maging alipin kasama ng kanyang asawa, mga anak, at mga ari-arian bilang bayad utang, at nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo utang mo! Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran ko lahat ang utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi, Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nitong lahat ang utang. At idinagdag pa ni Jesus, Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit, kung hindi patatawarin ang bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Ayon sa isang sipi, magpatawad dahil mayroon din tayong mga kakulangan at kapintasan. Magpatawad dahil maikli lang ang buhay para maging galit at malupit. Magpatawad dahil ito lang ang tanging paraan para maging payapa at masaya ang buhay. Wika nga, huwag nang maghintay, huwag mag-atubili, ilabas agad ang matamis na ngiti ng pagbati. Ilahad ang kamay sa tapat na pakikiramay, iabot ang mga bisig sa mahigpit na yakap ng pagmamahal. Dalisayin ang puso at isip para laging makaagapay sa landas ng katotohanan at katuwiran. O Jesus, patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio.